Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang pagbati ng kapayapaan, awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating lahat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na napakalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay muling ipinagkalooban ng lakas, kalusugan at oras upang magsama-sama sa kanyang landas ng kabutihan at kaalaman. Sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yassalallahu tahu tariqan ilal jannah." Sino man ika ang tahakin ang daan na upang magkuha ng kaalaman, yaltamisu fihi ilman, sallallahu at padadaliin sa kanya, tarikan ilal jannah, padadaliin sa kanya ang daan tungo sa paraiso. Imakhana, padadaliin sa kanya ang mga gawain na kung saan padadaliin sa kanya tungo sa paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang aking topiko na ibabahagi sa inyo, inshallah, ay ang panganib ng pagmamalaki sa sarili. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, bago tayo magsimulang pumasok sa mas malalim na pag-uusap ngayong gabi, nais kong hilingin sa bawat isa sa atin na humito muna saglit, huminga, at pakiramdaman ang tibok ng ating puso, inshallah. Dahil ang sakit na akin tatalakayin, hindi ito tulad ng trangkaso na mararamdaman mo agad o mararamdaman natin. Hindi ito tulad ng sugat na makikita natin. Ito ay sakit ng puso na unti-unting kinakain ang kaluluwa, habang ang mga taong may dala nito ay madalas hindi man lang namamalayan na siya ay may sakit na tulad nito. Subhanallah. Ito ay ang kibir, ang pagmamataas, isang lason na nakatago sa pinakalalim ng puso, tahimik ngunit mapanira. Isang kasalanan, kaya nitong burahin ang kabutihan kahit gaano pa karami ang ginawa ng isang mananampalatayang Islam. Kaya naman po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang unang kasalanan na nagpasimula ng kapahamakan sa buong sanlibutan. Hindi sa lupa, hindi sa isang bayan, kundi sa mismong langit. Ito ang kasalanang nagdudulot sa pagkahulog ni Syaitan, ang dating nilikhang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit sa isang saglit ng pagmamataas ay itinaboy mula sa awa ni Allah. At kung ang nilikhang sumasamba sa libu-libong taon ay maaaring wasakin ng pagmamataas, papaano pa kaya ang puso nating madaling mapagod, madaling masaktan, at madaling maapektuhan ng papuri, at madaling masilaw sa mga makamundong bagay. Allahul musta'an. At sinabi ng Rabbil Alamin sa kanyang banal na Quran, banal na aklat, isang paalala sa atin, at huwag maglakad sa ibabaw ng kalupaan na may pagmamayabang. Sa harapan ng mga tao, katiyakan, hindi naiibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang mapagmayabang at mapagmataas sa kanyang sarili at sa kanyang salita. Surah Luqman, verse 18. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-isipan natin. Hindi lamang sinabi ni Allah na ito ay mali. Hindi lamang sinabi niya na bawal ito. Bagkus sinabi niya si Allah ay hindi niya naiibigan ang mga matataong mga mayayabang. Subhanallah. Ano pa bang mas masakit sa isang puso ng isang mananampalatayang Muslim, kundi ang malaman na may isang ugali
na maaring mag-alis ng pag-ibig ng kanyang Rab. Na'udzubillah. Ito na ay sapat upang tayo ay manginig. Sapat upang ang bawat isa sa atin ay mapaupo at mapaisip. Ya Allah, baka may kibir na pala sa puso ko at hindi ko po ito nakikita. At sa mga sandaling ito, habang narito tayo nakaupo sa landas ng pag-aaral at pag-alaala, humiling tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma tahhir kulubana min al-kibir. O Allah, linisin mo ang aming mga puso mula sa pagmamataas. Gaano nga ba kapanganib ang pagmamalaki sa sarili o pagmamataas? Mga mananampalataya o mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, napakaraming kasalanan ang maaaring patawarin ni Allah kapag nagbalik loob ang isang alipin sa Kanya. Pero kapag ang puso ay puno ng kibir, sobrang hirap bumalik. Bakit po? Dahil ang pagmamataas ay parang kalawang na hindi nakikita. Unti-unting kinakain ng puso hanggang hindi na ito marunong tumanggap ng payo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay hindi nagmamahal sa mapagmataas. Surah An-Nahl, chapter 16, verse 23. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamataas ay pagtanggi sa katotohanan at pagmamaliit sa kapwa Muslim. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilalagay ko ito sa mas malapit na paraan kapag may nagsabi sa iyo ng payo, pero agad mong sinasabing, alam ko na yan. Kapag nakakita ka ng mas mahina sa iyo at iniisip mo, ay iisipin mo, mas mabuti naman ako kesa dyan. Kapag pinuna ka at ang gusto mo agad ay ipagtanggol ang sarili, hindi pag-iisipan. Kapag may concern ka sa sarili mo kaysa sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat yan mga ugat ng pagmamataas. Hindi yun naman natin sinasadyang magmayabang, pero unti-unti nitong tumutubo. Sa tagumpay, sa papuri, sa social media, sa achievement, sa ganda, sa acknowledgement o kaalaman, at sa pagiging mas practicing. Kaya napakahalaga ng topic na ito sa atin bilang isang mga mananampalatayang Islam. Dahil minsan, ang pinaka mapagmataas ay yung hindi aware na nagmamataas na siya sa kanyang sarili. Subhanallah. Ano ang masamang bunga ng pagmamataas ng sarili? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ang puso ay may pagmamataas, hindi nakakaramdam ng tamis ng ibada. Kahit gaano pa kadami ang ibada o pagsamba na ginagawa niya, bakit po? Dahil ang pagmamataas ay parang takip sa puso. Laging hindi kontento. Makikita mo, siya ang laging may reklamo. Para bang kulang lagi sa buhay niya. Para bang may kulang lagi sa buhay niya. Dahil ayaw tumanggap ng payo. Kaya kahit malina, ay ayaw pa rin. Subhanallah. Dumidilim ang puso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatatakan ko ang puso ng mga nagpapakataas. Al-Mu'min, chapter 40, verse 35. Kapag tinakpan, wala nang papasok na liwanag. Wala nang papasok na gabay, kundi hindi sa pagbabalik loob ng ikhlas. At ang taong mapagmataas ay pinababayaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sarili niya. At ito ang pinakamalalang kaparusahan sa dunya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamataas ay dahilan ng pagkasira ng puso. Wa'udzubillah. Dito pa lang sa dunya, ito na ang bunga sa tao. Dahil sa pagmamalaki niya sa sarili, nasisira niya ang sarili,
kahit gaano pa kadami ang ibada sa ginagawa niya. Dahil nasisira na din ang laman ng puso niya. Subhanallah. Dito pa lang sa dunya yan, yan ang bunga ng kasalanan ng pagmamalaki sa sarili o pagmamataas. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito tayo titigil sandali. Hayaan ninyong ilarawan ko kung gaano kabigat ang parusa sa araw ng paghukom. Kung ang kibir ay sakit dito sa dunya, ang kaparusahan nito sa araw ng paghukom ay hindi lamang sakit, kundi kahihiyan. Subhanallah. Gusto ba nating sa araw ng paghukom ay ilantad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kahihiyan, ipagkakait ng awa, at walang hanggang kapahamakan. Subhanallah. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag siya ang nagsabi, ito ay katotohanan na walang bahid ng pag-aalinlangan. Tahib, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa araw ng pagkabuhay muli, makikita mo ang mga nagpasinungaling kay Allah subhanahu wa ta'ala na may pasan-pasang kadiliman sa kanilang mga mukha. Hindi ba't ang kahiyan ay para sa mga mapagmatas? Surah Al-Zumar, chapter 39, verse 60. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, habang ang mga mukha ng mga mu'min ay nagniningning, ang mukha ng mga mapagmataas ay madilim, itim at nakayuko. Hindi dahil sa alikabok, hindi dahil sa init, kundi dahil sa kasalanan ng pagmamataas na nasa puso nila. Isipin mo yun? Subhanallah. Yung mukha mong pinaganda mo, iningatan mo, pero sa araw na yun, balot-balot ng kahiyan. Allahul musta'an. Ang impyerno ang kanilang magiging tahanan. Hindi lang sinabi, inulit ni Allah, paulit-ulit sa maraming surah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kaya magsipasok kayo sa mga pintuan ng impyerno upang mamalagi roon ng walang hanggan. Subhanallah. At katotohanan, sadyang napakasamang tirahan para sa mga mapagmalaki. Surah An-Nahl, verse 29. Sa gayon nga, humayo kayong magsipasok sa mga pintuan ng impyerno upang mamalagi roon at sadyang napakasamang hantungan para sa mga mapagmalaki. Surah Ghafir, verse 76. Hindi daan lamang, hindi madadaanan, kundi tirahan. Parang bahay, parang lugar na pinaghahandaan para sa kanila dahil pinili nilang itaas ang sarili nila sa dunya. Subhanallah. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gaano kataas sila naglalakad dito sa mundo, gayon sila ibabagsak doon. Ang impyerno, apoy ang kanilang magiging tahanan na mamamalagi roon na walang hanggan. La hawla wala quwata illa billah. Wa a'udhu billahi min zalik. Taib. At silang nagmamata sa hindi tatanggapin ang pagtawag at paghingi nila ng tulong. Isang parusa na mas masakit kaysa sa apoy, ang ipagkait ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, si Allah ang hindi nagmamahal sa mga mapagmataas. Surah An-Nahl, chapter 16, verse 23. At ang ibig sabihin nito sa araw ng paghukom, habang ang mga mu'min ay tinatanggap ang kanilang hiling, ang mga mapagmataas ay sinasantabi, hindi kinakausap, hindi ibibigay ni Allah ang awa. Hindi dahil hindi sila humingi, kundi dahil huli na ang lahat para sa kanila. Subhanallah. At sinabi din ni Allah, at yaong mga magagaan ang timbangan nila, sila ang talunan. Surah Al-Mu'minun, chapter 23, verse 103. At sinabi ng mga ulama, ang mga mabibigat na kasalanan ng puso tulad ng kibir
ay nagpapagaan sa timbangan ng kiyama kahit marami kang nagawa. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isipin natin yun. Isang maliit na salita ng pagmamataas, isang tingin na minamaliit ng kapwa, isang komentong mayabang, pwedeng pumawi sa paghihirap, sa pinaghirapan mong sala, dua, sadaka, qiyam, Allahu Akbar. Sino ang makakatanggap ng ganitong kapalit? Subhanallah. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pakaisipin natin ito. Hindi pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagmataas dahil sa isang pagkakamaling salita o dahil sa isang sandaling padalos-dalos, kundi dahil ang kibir ay ugaling tumatanggi, nagmamalaki, nagmamataas at hindi marunong magpakumbaba kay Allah at sa mga tao. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ang unang nawasak ay dahil sa pagmamataas, ang una namang itataas ni Allah ay dahil sa pagpapakumbaba. Sinabi ng Allah, at ang mga alipin ng Ar-Rahman ay iyong mga lumalakad sa lupa, nang may kababaang loob, marangal at walang pagmamalaki. Surah Al-Furqan, chapter 25, verse 63. Taib. Kaya ang tanong ko mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, saang grupo ba natin gustong mapasama sa araw ng kiyama? Sa mga hindi titingnan ni Allah o sa mga lalapit kay Allah na may puso na malinis at mapagkumbaba? At sa paghuli mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at inuuna ko ang aking sarili. Bantayan lagi natin ang ating intensyon sa bawat gawain. Sabihin lagi sa sarili at puso, hindi ito dahil magaling ako, kundi ito ay dahil sa awa at biyaya ng Allah. Pinahintulutan ako ni Allah makagawa ng kabutihan. Sanayin ng sarili at puso sa pakikinig sa payo. Ang pusong marunong tumanggap ng payo, iyon ang pusong minamahal ni Allah. Lagi nating alalahanin ang kamatayan. Walang taong kayang magyabang, kundi palagian niyang inaalala ang kamatayan. Mapagkumbaba sa tao, lalo na sa mahihinang mga Muslim. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakikipag-usap sa mga mahihirap na may ngiti at paggalang. Tayo pa kaya? At panghuli, humingi at araw-araw magtauba, magdua lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala at sabihin, Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi. O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo mula sa kasamaan ng aking sariling kaluluwa. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtitipon natin, ang mga kaalaman at nasiha na ating naririnig ay ating may sa buhay. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya Rab, ya Ar-Rahman, ya Rahim. Linisin mo ang aming mga puso mula sa lahat ng uri ng pagmamataas, ya Rab. Kung kami man ay nagkamali, nagmataas o nagmalaki sa aming kapwa, patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming mga puso gaya ng paglinis mo sa damit na maputi mula sa dumi. Ya Allah, huwag mo kaming ituring kasama ng mga hindi mo kakausapin sa araw ng pagkabuhay. Huwag mo po kaming isama sa mga hindi mo tinitingnan at huwag mo po kaming iwanan ng kahit isang saglit sa sarili namin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.